Tawagin natin ang ating minamahal na kapatid mula pa sa Emirato ng Sharjah. Walang iba ang ating kapatid, Brother Ed Mosqueda. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Diyos. Mga kapatid, sandali po tayong manalangin sa ating Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos, walang hanggan ang makapangyarihang Ama. Muli, naririto ang iyong lingkod sa iyong harapan sa mga oras na ito. Humihingi ng iyong kapatawaran sa aking mga pagkukulang sa isip, sa pananalita at sa gawa. Lord, tunay na napakabuti mo sapagkat sa oras na ito, muli mong tinipon ang iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon, upang kami ay hasain sa aming pagiging mga tapagpahayag ng iyong salita. Dakilang Diyos, naririto pong muli ang iyong mga anak. Samahan mo kami, pangunahan mo kami, at ituro mo sa amin ang mga bagay na dapat naming malaman upang sa sandali ng aming paghayo at magpahayag ng iyong salita, patuloy mo kaming gagamitin na maayon sa iyong kalooban. Dakilang Diyos, muli namin ibinabalik sa iyo ang papurit pasasalamat sa hapong ito. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong pagtawag sa amin. Muli, Lord, samot dalangin namin ang lahat ng ito, ang matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang Espiritu Santo ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, sa hapon pong ito, ay tatalakayin natin ang tinatawag na worry o kabalisahan. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 6, mga talatang 31 hanggang 34. Nakakita niyo na po ba? Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin. Iinumin o darantin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama nasa langit na kailangan ninyong lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyong higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito ay dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Brothers and sisters in Christ, ito po ang salita ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, magsiyo po na po tayo mga kapatid. Brothers and sisters, ang ating pong topic sa araw na ito ay ang pagkabalisa o sa wikang Ingles, worry. Natatandaan niyo ba ang kantang ito? Natatandaan niyo? Pwede natin kantahin. Music ministry. Alfred. Ano lang yan yung first stanza nung kantang Be Happy. Ano? Don't worry, be happy.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy na. Brothers and sisters in Christ, sino po rito ang hindi nababalisa? Taas ang kamay ng hindi nababalisa. Lahat tayo. Hindi nababalisa, brother. So lahat tayo nababalisa. So ang pagkabalisa ba ay isang positibong pangyayari sa ating pamumuhay? No. Bakit po? Ano po ang nawawala sa atin kapag tayo ay balisa? Focus. Ano pa? Tiwala sa Diyos. Tiwala sa Diyos. Peace of mind. Ang nawawala po sa atin ay kapayapaan. Nawawala ang tinatawag nating peace. Ang peace po ay isa sa mga bunga ng banal na Espiritu. Amen. Kung tatwalikan po natin ang Galatians chapter 5 verse 22 to 23, ito po ay isa sa mga bunga ng banal na Espiritu. Amen. So, ang pagkabalisa ay hindi galing sa Diyos, kundi ito'y galing sa ating kalaban. Anong sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, John chapter 10 verse 10? Ang magnanakaw ay pumaparito upang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ako ay naparito upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. So, ano ang ninanakaw ng kalaban sa atin? Kapayapaan. Kapanatagan ng puso at kaisipan. So mga kapatid, tatalakayin po natin sa aking piniling topic sa araw na ito ay yung worry. Don't worry, be happy. Natatandaan niyo yung Lion King. Anong sabi niya mga characters doon? Parating din narinig, Hakuna Matata. Ang ibig sabihin nun, no worries for the rest of your days. Parang blessing yung winika na yun ng mga characters. Walang kabalisahan sa lahat ng araw sa iyong buhay. Hakuna Matata. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng kabalisahan sa wikang Ingles? Worry, as defined by Merriam-Webster, is a mental distress or agitation resulting from concern, usually for something impending or anticipated. Nang ibig sabihin po, ito ay yung ating pag-aalala sa mga bagay na maaring dumating o darating pa. Ang mga synonyms o kaparehong salita nito ay agitation, anxiety, anxiousness, apprehension, apprehensiveness, care, concern, disquiet, disquietude, fear, nervousness, solicitude, uneasiness. Katulad nga ng nabanggit kanina ni Brother Dan, ang worry ay anak ng takot. These are children of fear. Isa sa mga anak ng takot ay worry. So anong nangyayari sa iyo? You become restless. You become sleepless. Tandaan ninyo mga kapatid, napakarami ng instances ngayon na tinatawag natin suicide. At ano ang dahilan? Ang dahilan nito ay ang pagkabalisa. Nawawalan ng kapayapaan ang isang tao
kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang puso at kadalasan ito'y nauuwi sa tinatawag nating depression, addiction, at suicidal tendencies. So ano ang nagiging dahilan ng tinatawag nating pagkabalisa? Unang-una nga yung takot. Natural sa ating mga tao na matakot sa mga bagay na hindi natin alam. We have fear of the unknown, fear of the future, fear of what we are going to have, yung mga provisions, kagaya ng food, clothing, shelter. Yung merong isang instances, yung paglipat natin ng bahay, paglipat natin ng tirahan, paglipat natin ng trabaho. These are giving us kapalisahan, worries. Ano kayang mangyayari sa atin? Kadalasan din yung binanggit ni Brother Mike, yung tungkol sa possession. Tayo dito bilang OFWs, hindi lamang pera yung mahalaga sa atin. Anong sinabi ni Father? We are overseas faith witnesses. Kung pera lang talaga ang target mo sa pagpunta rito, sure yun. There is always worry in you. Lagi kang balisa. Sapagkat iisipin mo, paano ba ako yayaman? Merong isang mayaman na tao. At minsan, isinama niya yung kanyang anak. Sabi niya, anak, punta tayo sa village. At doon, ipakikita ko sa inyo kung paano ang isang mahirap na tao. Sa madaling salita, nanirahan sila doon sa farm. Nagpunta sila sa farm, pinakita ng ama kung ano ang magiging mahirap. So, sa madaling salita, umuwi sila, tinanong yung bata ng ama. Sabi ng ama, son, ano ang natutunan mo? Sabi ng bata, Dad, salamat. Bakit, son? Kasi alam mo, yung mga tao doon sa village, tayo iisa lang yung aso natin. Sila 4. Tayo meron tayong swimming pool, meron silang ilog. Tayo pumibili tayo ng pagkain natin. Sila nagtatanim sila ng pagkain. Meron tayong ilaw tayo. Pero meron silang mga bituin sa langit. Meron tayong wall na nagpoprotekta sa atin. Meron silang mga kaibigan na umiikot sa kanila. At panghuli, sabi ng bata, nasa atin ang mundo, Father. Pero ang Diyos ay sa kanila. Amen. So sa madaling salita, mga kapatid, yung ating pong paghahangad ng material na bagay, hindi po nararapat. Lalong-lalo na po sa atin. Kailangan alisin natin yung ating pag-iisip. Hindi masama. Sabi ni Brother Mike, hindi po masama. Tayo ay yumaman. Kung tayo ay yayaman para sa sarili lang natin, kalimutan niyo na. Pero kung kayo ay yayaman katulad ni Benson, kinakailangan kakaunti lang yung mapunta sa iyo. Yung iba, ipamigay mo ng lahat yun. Amen. That's the reason why God gives us wealth. Hindi para sa atin, kundi para ma-share natin sa iba. Amen. So ano pa ang causes? Yung mga ininom nating mga medicine, yung mga side effect yan. Kaya madalas, nababalisa tayo. Kagaya nga ng aking sister wife,
nung hindi pa siya na-ooperahan sa goiter, umiinom siya ng gamot para sa thyroid. Madalas, kinakabahan yun. So sabi niya, bakit ba ako lagi kinakabahan? Meron na ba akong sakit sa puso? Yan, worry na kaagad yun. Pangatlong cause, yung tinatawag natin stress and anxiety disorders. Ito po yun. Ito yung mga sakit na nakukuha sa pagkabalisa. Grabe na yan, grabe na yan. Generalized anxiety disorder, panic disorder, social phobia, PTSD. Naririnig niyo yan, PTSD. Yan ay nararanasan ng ating mga kasundaluhan. Yeah? Because of traumatic experience sa gera. Obsessive compulsive OCD or separation anxiety. Grabe niyan. And katulad nga na sinasabi ko sa inyo, it leads to depression, nervous breakdown, and suicidal tendencies. Sa mga alagad po ng Panginoon, sino ang number one na warrior? Hindi warrior, ha? Warrior. Thomas. Si Peter. Nakuha ni Brad. Si Peter. Bakit? Anong nangyayari sa kanya? Ayan, kagaya. Worry implies that we don't quite trust God that is big enough, powerful enough, or loving enough to take care of what is happening in our lives. Yeah, okay. Si Robert Downey. Worrying is like sitting in a rocking chair. It gives you something to do, but it doesn't get you anywhere. Worrying does not take away tomorrow's troubles, it takes away today's peace. Yan ang nangyari kay Pedro. So Matthew 14 verse 30, nakita niya ang Panginoon na lumalakad sa tubig at sinabi niya, Panginoon, pwede ba ako dyan? Pwede ba ako dyan? Sinabi ng Panginoon, halika. Lumakad si Pedro dahil nanalig siya sa salita ng Diyos. Pero ano nangyari? Lumubog si Pedro dahil nabalisa siya. Nakita niya yung mga alon, lakas ng hangin. Lumubog siya. Pero hanga ako kay Pedro sapagkat ang Panginoon ay umakyat na sa langit. In 1 Peter chapter 5 verse 7, ang sabi niya, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Nang ibig sabihin, mga kapatid, itapon mong lahat sa Panginoon ang iyong kabalisahan. Amen. Sapagkat siya ay nag-iisip ng kabubuti mo. Amen. So brothers and sisters, ano ang dapat natin gawin upang mapaglabanan natin ang kabalisahan? Sinabi nga ni Brad, ang una natin gawin, manalangin. Pray to stop worrying. Sabi na si Pedro, ay si Pablo sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So mga kapatid, kinakailangan nating manalangin upang yung ating kabalisahan ay mawala, mapawi. Bakit? Ano ang dahilan ng ating pananalangin? Ito ay upang tuparin natin ang kalooban ng Diyos. Ibalik natin sa Matthew chapter 6 verse 33. Anong sabi dito? Ang sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God
and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kaya kinakailangan hanapin muna natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin na may kaakibat na pag-aasal o pagdadasal o pag-aaral ng kanyang mga salita. So yan ang number 1, pray to stop worrying. Alam niyo ba na yung ating mga kabalisahan, 3% lang yan ang nagaganap. 45% of our worries never happen. Kagaya niyan, may mga terorista na lang papasok dito, maglalagay ng bomba, pasasabugin tayo. Naniniwala ba kayo ito? Posible. Pero, bakit natin paniniwala? 30% of our worries is about our past. Nagkaroon ka ng nobya, nag-pray kayo. Natatakot ka ngayong lapitan yung dati mong nobya. Naisip mo, galit sa'yo. Yung pala, pinatawad ka dahil ikaw ang naging dahilan ng pag-pray ninyo. 12% of our worries are needless concern about our health. Nalugas lang yung buhok. May cancer na ako. Pumasok sa mall, madilim. Aatakihin yata ako ng high blood. Hindi alam. Suot-suot pa pala niya yung kanyang shades. Kaya madilim. 10% of our worries are petty concerns. Hindi ka lang kinibuo ng kaibigan mo, ng iyong BFF. Ano na inisip mo? Galit siya sa akin. Yung pala yung tao may iniisip lang, kaya hindi ka napapansin. Kaya 3% lang ng ating worries are legitimate worries. Merong manunulat na nagsabi, kapag ikaw ay nanalangin sa Diyos, if you pray to the Lord listens. If you listen to the Lord talks. And if you believe, God works. Amen. Kaya kinakailangan natin manalangin, mga kapatid. Kung darating sa atin ang kabalisahan, doon agad ang ating punta. Amen. Pangalawa po is be thankful in all circumstances. Magpasalamat tayo kung ano man ang dumadating sa buhay natin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Pangatlo, think only of good things. Philippians chapter 4 verse 8. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Totoo naman po sapagkat kung tayo ay nakapokus sa mga mabubuting bagay na nagaganap sa buhay natin, hindi tayo mababalisa. Amen. Pogi na naman yan. Mabubuting bagay. The Holy Spirit will bring peace. Nabanggit ko po kanina, ang isa sa mga bunga ng banal na Espiritu ay kapayapaan. At ang kabalisahan ay kabaliktaran ng kapayapaan. Kung kaya't tayo ay laging tumawag din sa banal na Espiritu sapagkat siya ang ating kasama na mula ng ating Panginoon ay umakyat na sa langit. God is always in control.
trust in God's strength. Psalm 27 verse 1 to 3. Tanglaw ko'y si Yahweh aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman sa mga pananib na kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Kung ang aking buhay ay pagtatanggaan niyong masama, sila'y mabubuwal. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Narinig niyo yung kinuwento ko kanina tungkol to sa mga scientific. Yan po isang magandang halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat kung gaano niya pinagtiwalaan yung kanyang ama, ay dapat ganun din ang maging pagtitiwala natin sa Diyos sa anumang pagkakataon. Amen. Worry is not from God. Katulad na nga po ng sinabi ko sa inyo, fear that we have is not from God. Ano ang binigay sa atin ng Diyos? Ito. 2 Timothy chapter 1 verse 7, the Lord have not given us the spirit of fear, but He gave us power, love, and self-discipline. Amen. So, ang spirito ng Diyos ay hindi ang spirito ng takot. At panghuli mga kapatid, Time's up po. salamat po mga kapatid. Praise the Lord. Hey, thank you po, Brother